So, good morning and welcome back to my channel. Ayan, sa ngayon ay ipapakita ko sa inyo guys ang aking garden. At ito na ang resulta ng ating backyard garden. Nung una kong update ay ang pagpipitas ng pipino. At ngayon naman ay magpipitas naman ako ng beans. Sa Pilipinas, kung tawagin ito ay Baguio beans. So, marami na tayong mga napitas na mga iba't ibang uri ng mga tanim ko dito. Katulad ng mga sitaw. At dito ito ang aking garden. Ayan ang aking okra. Doon banda ang ating pipitasin na Baguio beans or bush beans. Nagsama-sama lang at saka yung ating sitaw. Kaya dito naman, banda rito ay ang aking okra at ang kalabasa, kamatis. Ayan, malapit na rin mahinog ang ating kamatis. And of course, marami tayong leafy vegetables. Yan ang ating tinanim dyan na colored greens katabi ng kamatis. So ito na nga, makisimula na tayong magpitas. Ayan, halika kayo, magsimula na tayong magpitas. At pagkatapos nito, sa aking pagpipitas, hindi ko naman kayang ubusin ng paggugulay ang aking napipitas kasi kailangan nating pitasin lahat ito dahil kung hindi naman natin ito pipitasin ay mahihinog lang siya at masasayang. So, kailangan nating pitasin ng tuluyan lahat ng ating mga katulad ng sitaw at saka Baguio beans or bush beans, at atin na lang silang ilalagay sa freezer. So ang paglalagay natin sa freezer ay atin munang ipapakita ko rin mamaya guys kung paano ko sila inimbak sa freezer. Akin lang lilinisin, puputulan ng dulo at i-blanch ng kaunti para naman hindi siya makunat pag nakalagay na sa freezer at gusto ko nang magluto ng gulay. So, ito naman ang beans ay madali lang siyang i-blanch, mga 2 minutes lang. Initin mo lang yung tubig. Pagkatapos ay ilulunod mo doon ang mga beans. At ang dami na nating nakuha din na mga beans kanina. Ayan. So, kailangan nating ubusin lahat para naman yan. So, hindi natin kayang ubusing lutuin yan, pero kailangan nating ubusing tanggalin ang mga malalambot na beans dito. Nang sa ganun ay hindi masayang. So, ito na nga, ang rami na. Kailangan ko nang pumasok ng bahay at nang akin sila kaagad blanch at mailagay sa freezer. Upang sa ganun, wala akong masasayang na mga gulay. Ayan, ang ating nakuhang beans ngayon. At magdadala na rin lang ako ng summer squash o zucchini. Mayroon din ako ditong kukunin. At ang zucchini ay pwede namang magtagal ng mga 1 linggo bago mo gamitin kung ilagay mo lang sa refrigerator. At baka magawa din ako ng squash casserole. So,
ang pagpipitas ko ng beans ay kailangan talaga araw-araw. Kasi pag hindi ko pinitas ng araw-araw ay madali siyang maging matigas. So kailangan lang natin pitasin ng araw-araw talaga. Ayan, so ito na nga ang aking zucchini din na napitas. So pag namimitas ako guys, talagang namimitas ako ng lahatan na yan para hindi na ako pabalik-balik dahil may trabaho din ako. Ayan, so bukas uli magpipitas ako uli ng iba't ibang klaseng pamimitas. So ito naman ang aking sitaw, oh. Yan naman ang aking pipitasin sunod. So ngayon ito na, yan ang aking tinanggalan na dulo. Pwede rin natin tanggalan, pwede rin hindi. Kung mayroon tayong time, tanggalan natin ang dulo bago i-blanch ng kaunti. At ayan na nga, ang ating beans na ating ilalagay sa ating freezer para sa sunod na mga panahon kung wala na tayong gulay sa panahon ng taglamig. So kuluan lang natin ng mga ilang minuto. Ay, hindi naman talaga kulong-kulo, basta mainit na yung tubig. Ayan, pwede na nating i-blanch ng kaunti, 2 minutes, ganyan lang. Tapos hanguin natin at ilagay ito sa plastic bag or sa ziploc bag. At lagyan ng tubig uli na malamig at ating ilagay sa freezer. So pag oras na nating magulay, atin namang i-defrost. At pwede na nating gulayin yan. Ganito, oh. Yan, lilagyan ko ng isang gulayan talaga ang nilalagay ko para hindi naman pabalik-balik pag ako ay nag-defrost. Isang gulayan lang sa bawat plastic na ziploc. Yan, isang gulayan lang siya. Yan, so lilagyan ko ng tubig at aking ilalagay sa freezer. So hanggang sa susunod guys, kung pag pipitas ng mga halaman. Salamat sa panonood at thank you for watching. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you so much.